maraming bagay ang ginagawa ng Panginoon. Ngayon, dinadako na po ng Diyos yung mga kaluluwa ng mga tao sa mga huling panahon. So naniniwala ako, ito yung mga sinasabi ng salita ng Diyos sa huling panahon. No? I will bring my people sa huling panahon, kaya hindi niya hayaan ang mga tao ay mawala sa kanya. Lalo na yung mga nakakilala noon, alam po niyo, dami nagsisibalikan ngayon. Okay? Kaya purihin po ang Panginoon kasi ang Diyos po ay talagang mabuti sa buhay natin. Ayaw niyang may maiiwan sa mga huling panahon. No? Kaya po ngayong araw na ito, ako po ay, last week wala rin po ako dito, kaya meron po ako si-share sa inyong importanteng bagay. Kasi 2 weeks ago, tumawag sa akin yung mga nagba-Bible study rito Saturday night dahil meron silang hindi pinagkakaisahan ng usapan. At yun daw po ay yung tungkol po doon sa namatay si Jesus Christ ba ay 100% man daw at 100%. So nagkaroon sila ng konting pagtatalo doon. So to make that pagtatalo, that argument na matapos ng lahat, so ako po yung kinalampag nila, tinawagan ako doon sa taas. And actually, meron pong relasyon doon sa usapan nila na yon, ang aking mensahe ngayong hapon na ito. Dahil po, nakita natin dito na last week, we just celebrated Easter Sunday. So tayo mga Kristiyano, we don't celebrate the word Easter itself. Kaya tayo nagse-celebrate because, yun yung araw ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. That's the day of resurrection. Kaya tayong lahat ay pupuri, kaya tayong lahat ay nagse-celebrate. Pero, ang tanong, gaano ba talaga ka-importante yung resurrection na yun? Bakit dapat natin i-celebrate? Okay? Bakit kinakailangan ng ating Panginoong Jesus ay mabuhay? Actually, may nagtanong din po sa akin yan. Halos kasing sabay nung nagtanong sa akin, nung grupo na yon. Ang tanong naman po sa akin Pastor, okay? Pastor, kinakailangan po sigurong mabuhay ang ating Panginoong Jesus kasi, di ba Diyos siya, kaya siya nabuhay? Magandang argumento. Pero, sabi naman ng isa, kahit hindi po siguro nabuhay ang ating Panginoong Jesus, okay na rin din. At least namatay siya para sa ating mga kasalanan. Maganda rin ang argumento. Okay? Pero, iba po ang sagot ni Apostol Pablo pagdating po sa sinasabing resurrection ng ating Panginoong Jesus. Dahil napaka-importante po nito, bagamat hindi po ako nakapag-preach sa inyo last week tungkol sa resurrection ng ating Panginoong Jesus, ngayon pong araw na ito, bibigyan ko po ng diin. Bakit dapat maunawaan ng lahat ng mga Kristiyano ang salitang resurrection? At bago natin maunawaan ito, dapat makilala muna natin mabuti ang ating Panginoong Jesus. Kaya po, ngayong hapon na ito, pinamagatan ko po yung mensahe ko, Understanding Christ and the Power of His Resurrection. Sabi po ng argumento sa akin kanina, okay lang din daw po kahit hindi na mabuhay ang ating Panginoong Jesus dahil naman po, at least namatay naman siya para sa ating mga kasalanan. Pero tandaan po natin mga kapatid ko, ang sabi ng Biblia, kung hindi po daw mabubuhay ang ating Panginoong Jesus, siya po, okay, ang kanyang ginawa, kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi kumpleto. At ang ating pananampalataya, the faith that we have right now, as we claim, as we are Christians, at we are Christ believers, we are Christ followers. Sabi ganun, baliwala. Ito pong sabi actually ni Pablo nung sinabing kung si Kristo daw po ba namatay at hindi na nabuhay, ano daw dapat ang itawag sa atin? Sabi po ron, 1 Corinthians chapter 15, verse 17 and 18, ganito po. If Christ is not raised, ito po sabi ni Paul, your faith is worthless. Amen. Wow. Kita po ninyo? Yung pananampalatayang meron tayo, baliwala. Yung pagpunta-punta mo rito every Sunday, baliwala. Yung pagtaas-taas mo ng kamay at pagpuri-puri mo sa Kanya, baliwala. Yung pananampalatayang ibibigay mo para sa Kanya, baliwala. If Christ have the grace. So meaning to say mga kapatid ko, napaka-importante ng resurrection ng ating Panginoong Jesus. Marami sa atin, we're just only focusing on His death on the cross. But listen, ang sabi ni Paul dito, tandaan natin, hindi kumpleto yon. Because if Christ was not raised from the dead, we are worthless. Everything that we do, ano man yung mga sufferings na gagawin mo, ano man ang pagsiservisyo mong gagawin,
sabi ng salita ng Diyos, tayo daw po, ang pananampalatayang meron tayo ay baliwala. Praise the Lord, buhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi kagaya ni Muhammad, patay. Okay? Hindi katulad ni Buddha, patay hanggang ngayon. Okay? Si Manalo hanggang ngayon, patay. But praise God, ang pinangahawakan natin, ang sandigan ng ating pananampalataya, ang ating mismong tagapagligtas, ang sabi ni Paul, praise God, ang ibig sabihin, kung kukunin natin yung opposite na sinasabi niya, our faith now, since Jesus Christ has been raised up from the dead, is worth. Okay? Worth it. Tuloy po natin. Verse 19, sabi niya ganon. Tuloy mo bago tayo, verse 19, sabi, hindi lang tayo worthless, kundi you are still in your sin. So we can never ever claim na ikaw ay pinatawad na sa iyong kasalanan, and at the same time, we can never ever claim heaven sa buhay natin ito. Kaya napaka-importante mga anak ng Diyos ang talagang maunawaan mo yung resurrection o the resurrection power of our Lord Jesus Christ. So never ever na hihinto lang tayo doon sa pagpapako ng krus at pagkamatay ng ating Panginoong Hesus at tapos tama na. Total, bumubuhay naman siya kasi Diyos naman siya. No! Actually, patutunayan ko po sa inyo that even in the time of death, hanggang sa kanyang resurrection o pagbuhay mula sa mga patay, it is God the Father, the Holy Spirit, who enabled Jesus to be raised up from the dead. Nakita po ninyo yun? Hanggang sa kauli-hulihan, kamatayan at pagkabuhay, ang ating pong Panginoong Hesus ay nagpailalim sa kapangyarihan ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo. So, sa kanyang muling pagkabuhay, kasi gusto po ipakita sa atin dito ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo bilang isang tao, pwede tayong mabuhay at siya ang magiging sample natin. Kaya tandaan po natin mga anak ng Diyos, si Jesus Christ po ay nandito para ipakita sa atin, siya maging halimbawa natin. Kaya nga sabi niya ganun, kung ano yung mga nagawa ko, magagawa mo rin. Actually, kung ano yung mga nagawa ko, higit pa sa nagawa ko, magagawa mo. Ang po niya yung sabi niya rito. So, gusto ko isipin natin dito mga anak ng Diyos, that even doon sa pagbuhay ng ating Panginoon Jesus sa mga patay, hindi siya nabuhay dahil siya ay Diyos. No! He just let the power of God to move in His life. Kaya sabi niya gano'n, kinakailangan mabuhay ang ating Panginoong Jesus. 19, we are of all men most pitied. Kita po ninyo, hindi lang worthless tayo, yung faith natin, hindi lang daw tayo nakasalanan, kung hindi, tayo daw po ang pinakakaawa-awa. Mas nakakaawa pa tayo kaysa sa mga daga. We are the most pitied. Bakit lahat ng pagpupunyagi mo, baliwala. Wala namang, kumbaga hindi kinikilala ng Diyos. Dahil wala namang hahantungan lahat ng mga bagay na pagpapakahirap mo. Nagpapakahirap ka, sayang. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, ganito daw po kaimportante ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, sa mensahe ko pong ito, napaka-importante na dapat nating maunawaan ngayon, hindi lamang po ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, kung hindi po maging ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Actually, si Paul po, ito po ang teksto natin, ito po yung aking introduction lang. Okay? Ito po ang teksto talaga natin. Isang araw si Paul po ay sumulat, sapagkat kung bakit niya po sinulat itong Philippians chapter 3. Okay? Kasi gusto po niyang i-dispute yung